Kinabukasan, diretso sa ilog ang pamilya Manublahan. Ito ang araw na ibebenta nila ang falkata at sa ilog nila idadaan ang mabigat na troso. Kailangan magmadali dahil kailangan na raw ng anak nila ang pera para sa kanyang board exam. Halos 100 kilometro ang layo ng bundok nila sa bayan. Depende sa agos ng tubig, posibleng abutin sila ng 1 hanggang 3 araw bago makarating sa bayan ng kanilang balsang falkata. Sa simula, tahimik at kalmado ang tubig. Pero makalipas ang ilang minuto, bumilis ang agos nito. Sa part na to, medyo very rough na yan. Talagang mababasa ka dito. Nilamon ng tubig ang aming balsa. Kung hindi ka maingat, maaaring bumangga sa matatalas na bato ang aming sinasakyan. Mabuti na lang at kabisado ni Tatay Fernando ang galaw ng ilog. Ligtas niya kaming naitawid sa ragasan nito. Mahirap pag malakas ang agos ng tubig. Makita ninyo po kanina, sasakay tayo doon, mahirap na doon. Pag maano yun, ganoon, doon tayo sa ilalim ng tubig. Maano tayo sa yung kahoy. Matataob? O matataob yung kahoy, nandoon tayo sa kung hindi siya mag-ingat ganoon. Tataob ang palkata? O tataob yung palkata. Doon tayo sa ilalim ng tubig, mamatay tayo. Pag hindi tayo makaingat. Kaya nga, kailangan ganoon. Marami pang doon. Mga rapid. Halos buong araw kaming nagpaanod sa ilog sakay ng falkata. Hapon na nang marating namin ang bayan ng San Luis. Dumiretso kami sa buyer ng falkata at kinuwenta ang kikitain ng pamilya. Plus na siya? Plus 21. Plus 21. Plus 18. Plus 18. Plus 23. Wa pa na magkubiko, Wala wa pa na pa. magkuanog kubiko. 3 taon pa lang ang falkatang nakuha ni na Aling Luna. Mura at maliit pa, kaya maliit din ang benta. 1,192. Ang gross, ang lahat. Oo, ang Okay, wa. Kailay ka lang, ma'am. Teo. Tara. 1,000. 1, Na 100, 92. 50, 70. 92. 192. 1,000 piso lamang ang kinita ng pamilya para sa 3 punong 3 taon nilang tinanim at inalagaan. 1,000 piso para sa 2 araw na trabaho at 3 taong pagsasakripisyo. Nanghinayang ako, pero wala akong nakitang panghihinayang sa mukha ni Aling Luna. Nalaman ko ang dahilan nang mapasok ko ang kanilang tahanan. Yun po siya at saka yun. Sino ito? Si Ganggang po. Ito Yun si ang- Ganggang. Yun ang yun siya. Nung ito? Nag-aral pa po siya. Pag na niya graduate yun. Ito yung nag-graduate na siya. Nag-graduate po siya. Opo. Ano po pakiramdam ninyo nung nandun po kayo sa Sobrang Sa- saya. Walang sa stage? Parang wala akong malagyan ng sobrang saya ko po. Yung pag-iyak ko, saya, sakit, hindi ko akalain na ganito. Na makakakalit. Makakakalit sila. Saan ba tayo na ang dami naman ng pera na gasto doon. Naku, siguro, tinulungan tayo ni God. Yun.
Nakakabit sa isang silid ang bunga ng ilang dekada nilang paghihirap. Sila ang dahilan kung bakit hindi titigil sa pagtatanim at pagbebenta ng falkata ang mag-asawa. Hindi po Yun. ba kayo tayo napapagod sa ginagawa ninyo? Ay, Sige tay. Ingna, sobra. sobra pa kayo. Sobra pa kayo ang pagod ko. Pero, Pero agwanta na lang ko. kasi Kaya mo may panginabuhi sa lumad. Sa isang sulok, matyagang ginawa ni JR ang kanyang homework para sa eskwelahan. Sa harap niya, ang binhi ng kanyang pag-asa at ang pangakong hindi niya bibiguin ang pangarap ng ama't ina. kailan po kayo magpapahinga sa pagtatrabaho? Hindi namin po alam, ma'am. Sabi ni GR, kung matanda na kayo, ko ang ako na ang mag-ano sa inyo, magbubuhay. Ako ang magpakain sa inyo, sabi ni GR. Pag makagraduate ako, mama, sabi ni GR. Hindi ako aasan ang mga kuya at ate ko, sabi niya. Kailangan ako po. Kaya dami-damihan ko ang palkata, sabi niya. Hindi ito ang unang beses na nakakita ako ng puno ng falkata. Una ko itong nakita sa kamay ng isang katutubo sa isang bundok sa Mindanao. Ba't kayo nagtanim ng ganyan? Wala namang iba kami na mabubuhayan dito. Wala na kami mga malalaking puno. Hindi ako makapaniwala noon na may mga taong handang maghintay ng ilang taon bago sila kumita sa kanilang ipinunla. Sa mga taong tulad ko na arawan o buwanan ng bayaran o sa mga taong sanay sa ubus-ubus biyaya, nakakatuwang isipin na may mga tulad pa ni na Aling Luna at Mang Fernando na may tiyagang maghintay at magpunla para sa kanilang mga pangarap. Nakakatuwang malaman na may mga bata pa pala tulad ni JR na hindi pa rin bumibitiw sa pangako ng edukasyon at patuloy na kumakapit sa binhi ng pag-asa. Kailan ang birthday mo, Je? Wa ko kasayod. Hindi mo alam ang birthday mo? August 18. Kakatapos lang pala ng birthday mo. Anong nakuha mong regalo ng birthday mo? Wala. Wala? Pero naghanda kayo, nagparty. Anong kinain ninyo ng birthday mo? Wala. Gulaman. Ano ang pinagdadasal mo sa Ginoo? Ano ka? Ha? Nampo sa eskwela. Simpleng ligaya, simpleng hiling, mga simpleng pangarap na makakamit sa sipag, tiyaga at isang bote ng binhi. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.